Okay, game. So, good morning grade 11, STEM. Ayan, ako yung late na naman, pagpasensyahan nyo na. And, madali lang ba? For me, madali lang tong topic natin. Ayun, madadali lang yung given. Talagang iintindihin lang, kaunti lang to. And, may mali ata ako. Di ko ata to na pagpasensyahan nyo na edit. So, tawag dito, tapos na tayo sa differential calculus na lesson natin. Okay? Dito naman tayo sa integral calculus. Ayan o, integration. Okay. So, tawag dito, sa ano naman yung integral calculus? Simple lang. Okay? Integral calculus is yan yung anti-derivative. Sir, ano yung anti-derivative? Sa madaling salita, kabaliktaran ng derivative. Sir, anong kabaliktaran? Ibabalik mo sa original. Okay? Given yung derivative, ibabalik mo sa original. Okay? Or hindi naman siya necessarily derivative. May given equation, pero pabaliktad yung derivative niya. Okay? So, sa madaling salita, ganun. Okay? So, ibabalik mo sa original form. Okay? Pero hindi kasi generally na derivative yung given kaya hindi ko masabi nga ganun. Pero sabihin na lang natin muna na ganun para maintindihan nyo. Kuwari derivative yung given, ibabalik nyo siya sa original form. Okay? So, ayan yan. Simple lang naman yan. Ano lang naman yan? Nice to know lang. So, integration is the process of finding the general antiderivative of a given function. Function yung given kasi, hindi mismong derivative. The symbol, integral sign, the function f is called integrand, and the term dx is the variable of integration, which suggests that you are integrating a variable with respect to x. Integration of variable, algebraic expression, constant rule, ayan. Simple lang naman eh. Ayan lang oh. Kung ano yung exponent, pipiyok pa ako. Kung ano yung exponent, magiging denominator, plus 1 dito sa denominator, plus 1 din sa exponent. Ganun lang. Okay, tandaan nyo lang tong part na to. Kung ano yung exponent, magiging denominator, plus 1 sa exponent, plus 1 sa denominator. Yun na yun. Sisimplify mo na lang. Ganun lang kadali. Okay? Simulan na natin. So, eto, kinuha ko yung book. So, eto, dami natin kinumpute last week. So, eto yung constant rule, yung nasa taas. Ayan o. Magiging x plus c na lang siya. Or madadagdagan ng x plus c. Kagaya nito. Sa letter A, constant rule yung gagamitin. 'Di ba? So, integrand of 6 dx. So, magiging, yung iba kasi, aminin ko hindi ako sanay masyado magsulat ng mga tamang pagsusulat. Okay? Kagaya nito sa book, ang ginawa, 6 integral of dx is equals to 6x plus c. Ano ibig sabihin nun, sir? Simple lang. Pag yung 6, constant rule tayo eh. Kapag number lang, nakita nyo na ganyan na, number lang na 6 or 1 or 2 or 3. Simple lang, lalagyan mo lang ng x plus c. Kagaya ng nasa formula sa nasa taas. Okay? Sa madaling salita, again, kapag constant number, lalagyan mo lang ng c. Yun na yun. Diba? Try natin si B. Ito. Integral x raised to 4 dx. So, ano yung sinabi ko? Magiging
Ano yung sinabi ko? X raised to 4, yung exponent na 4 magiging denominator. Tama? Plus 1 sa exponent, plus 1 sa denominator, and then plus C. Okay? Sir, ano ba yung plus C na yan? Yan yung yan yung tawag dito. Yan yung constant number. Di ba yung kahit anong number, pag dinerivative mo, nakaka-cancel. Yan yun, yung C na yun. So, 4 plus 1, x raised to 5, all over 4 plus 1, 5, plus C. Yun na ba yung final answer, sir? Yes. Okay, basic. Diba? O, ito. Letter C. Integral of 4x raised to 3 dx. So, ang ginagawa, paano sinusulat ng iba? Ayan o, nilalabas yung 4 integral of x 3 dx is equals to 4 times 3 plus 1 plus c. So magiging 4x raised to ano yan? 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4 plus c. Yun nga lang, pwede mong makancel yung 4. So magiging ano na lang siya, x raised to 4 plus c. Medyo nakakalito lang yung pagsusulat. Diba? Kagaya nito, nilalabas pa yung 4. Pwede namang nandito na rin gagad siya. Diba? Pero yung kasi ito kasi yung fina-follow talaga sa book. Nilalabas yung multiplier. Diba? So, sa D naman tayo. Sa inyo, madali lang to. Medyo mahirap lang yung mga susunod. Pero kaya naman. So, integral. Bubulol pa ako. Tamang term. Basahin natin. Ayan, integral. The function f is integrand. So, 3x plus 5 dx. Diba? So, eto, ano ginagawa dito? Dinidistribute to eh. So, magiging 3 integral of x dx plus 5 integral of dx. Yung nasa book. Okay? Pero kung nalilito kayo, okay lang. Ang mahalaga sa akin, yung process. 'Di ba? So, 3x, invisible 1 to, 'di ba? Invisible 1. So, 1 plus 1. Dito din, 1 plus 1. Plus, eto, constant rule yung 5, 'di ba? Ano mangyayari? Madadagdagan lang ng x. 'Di ba? Plus c. So, eto magiging 3x squared all over 2 plus 5x plus c. Masisimplify mo po ba yan, sir? Hindi na. Final answer na. Okay, madali lang. Ito na tayo sa mga medyo mahirap. Pero pares lang naman din. 'Di ba? So, ito, i-convert natin into exponential. Paano i-convert to? Ito mapupunta dito, ito mapupunta dyan. Ano pinagsasabi mo, sir? Yung 2 magiging numerator, yung 3 magiging denominator. Okay? So, paano yung gagawin dyan? Magiging x 2/3 plus 1. Ito rin, 2/3 plus 1 plus c. Tama ba tayo dyan? So, sir, paano yan? Try natin. So, ito magiging 3 over 3. 1 diba? Para pare sila na itong 3. Ito rin magiging 3 over 3. Para makita natin ng maayos. So, magiging x raised to 2 plus 3, 5 over 3. Ito magiging 5 over 3 din. Plus c. Simplify mo. Sir, paano si simplify yan? Diba ito magiging wala yung brightness sa bawasan. Yan magiging tawag dito. x5 3 divided by kalimutan ko na ano nung divided by 5 over 3. So magiging reciprocal, 'di ba? So magiging x times
3 over 5. Diba? So, iyaan, madami kasing ganyang operations dito sa integral. Kabisaduhin nyo na yung shortcut. Sira na yung shortcut. E di i-reciprocal mo lang yung nasa baba. 'Di ba? Ano ba reciprocal nito? E di 3 over 5. Di yun na yun. So magiging 3 over 5 x raised to 5 over 3 plus c. 'Di ba? Matik mo na. Huwag ka na mag-compute ng ganito. Kabisaduhin mo na pagka-denominate na pagka-fraction yung given sa baba. 'Di ba? I-ano mo na i-reciprocal mo na, i-shortcut mo na. Diba? Konti lang pala, konti lang yung solution. O, eto. 3 lang to, iaangat lang to. Nasa baba, iaangat lang. So, eto, i-convert muna ulit natin siya. Ayusin natin. So, magiging, bawal kasi yung mag-add ka nasa baba yung x, 'di ba? So, dapat nasa taas. So, eto, pag inangat mo, magiging negative. Tama? Ito rin, magiging 1/4 to eh, 'di ba? X raised to 1/4. Ayan, magiging x raised to 1/4 yan eh, 'di ba? So, gawin natin x raised to 1/4 tapos iangat natin. So, magiging x raised to negative 1/4 dx. Okay, so ayusin na natin. So, magiging x raised to negative 4 plus 1 plus 1 plus x raised to negative 1/4 plus 1 negative 1/4 plus 1 plus c. Tama? So, ngayon, pag-a-add na natin. So, ito, magiging 4 over 4. Ito, magiging 4 over 4. Tama? So, add na natin. Negative 4 plus 1, magiging negative 3. All over negative 3. Tama? Ito, 4 minus 1, magiging 3. So, magiging x raised to 3 over 4. Tama? All over. Ba't ito binaba pa? Ayun lang. Sige lang. Ito tama yung isa natin. Binaba pa to. Pero okay lang. Mamaya check natin. Ito negative. Magiging 3 over 4 din. Positive. Plus C. Ba't ganun? Napunta sa baba tong isa. Pero pwede natin yung i-check. Yun yung maganda dito. Pwede natin siyang i-check. So, eto, negative yung sign. Dapat positive siya, diba? So, magiging, nasa taas, mapupunta sa baba. May maiiwan dapat 1 sa taas. So, negative 3x cube. Tama? Plus, eto, eto. Diba? Ano yung sinabi ko kanina, kabisaduhin mo na, shortcutin mo na. So, ano yung shortcut niya? Na-reciprocal mo. Magiging 4 over 3 x raised to 3 over 4 plus c. Pero hindi ito yung nasa book eh. Ayun no, iba. Nasa baba yung nasa baba. Try natin ha. Try natin. So, sir, paano ba chinecheck yan? Tanong nga ba? Paano nga ba ulit ito chinecheck? Oo, tama. So, eto, gawin nating derivative. So, magiging, balik natin to sa nasa taas. Balik natin to sa nasa taas. Dali lang ah. Okay, so eto, ayusin natin yung sulat. Dito tayo ha. So eto magiging 1 negative 1/3 x raised to negative 3, tama? Eto naman plus
4 over 3 x raised to 3/4. Diba? Kunin natin yung derivative. Paano yung derivative? Yung exponent, multiply mo dito, tama? Ito, minus 1. So, magiging negative 3 times negative 1/3, magiging positive 1. So, magiging 1 x raised to negative 3 minus 1, negative 4. So, tama tayo. Ayan, no? X raised to negative 4. Dito tayo nagkakaloko. Ewan natin kung tama tayo dito. So, pag ito tama, mali yung book. So, exponent mo, multiply mo dito. So, 1 din kakalabasan niya kasi 4 times 3, 12. 4 times 3, 12. So, magiging positive 1. Sinulat ko lang ha, para makita. And then, minus 1. Minus 1. So, magiging, ano na yan? Or, 4 over 4. 3 minus 4, negative 1. So, x raised to negative 1/4. So, tama naman tayo. Ba't mali? Ba't itong nasa book binaba ka agad? Diba? Baka typo lang. Diba? Ayun, tama naman tayo. Anyways, ayan na yun. Last, ito. Sir, ito paano? Tawag dito. May quotient rule din ba dito, sir? Wala. So, paano gagawin dyan, sir? Mapapansin nyo, monomial lang yung nasa baba. So, pwede mo siyang i-distribute dun sa trinomial sa taas. So, paano mangyayari dyan, sir? So, magiging 1 over x cubed minus 4x raised to 4 all over x cubed plus x cubed times x cubed. Diba? Dx. Pwede mo pang i-simplify. So, magiging, nasa baba, ilagay mo sa taas. So, magiging x raised to negative 3. Ito, pwede mo itong makancel, diba? Matitira na lang x sa taas. So, magiging minus 4x plus, ito, cancel, 1. So, yan na lang yung given, diba? Pwede mo nang isolve. So, magiging x minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 minus 4x 1 plus 1 kasi may invisible 1 siya, diba? So, dito 1 plus 1. Ito, constant rule, 1 magiging x plus c. So, negative 3 plus 1 magiging negative 2. So, x raised to negative 2 all over negative 2 minus 4x squared all over 2 plus x plus c. Masisimplify pa ba, sir? Yes, ito. So, magiging 4 divided by 2, dito na lang, 2x squared plus x plus c. Sir, ito, masisimplify ba? Yes. Negative yung exponent, dapat maging positive. So, dapat ibaba mo. So, dapat may maiwan na 1 sa taas. Negative 2. Sir, yan na ba yung final answer? Wala na pala yung negative 2. Kasi ito na yung negative So, yan na yung final answer. Diba? Basic. Ang sasagutan, check ko lang kung lahat kaya. Kaya lahat to. Kaya lahat. So, ito, lahat. Lahat sasagutan. Walang add even para masanay. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Magli-lesson pa ako sa research. Salamat and God bless.